break. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang hindi lang tungkol sa trabaho o schools, kundi pati na rin sa mga bagay na nakakalimutan po natin, ang pahinga. So ngayon kasama ko po ang aking mga kaklase na sina Shara, Roxanne, Joy, Aileen, Jessa, Ina. So, para sa inyo, ano nga ba yung pahinga? For me, ang pahinga is when I'm with my family, especially with my friends. And kapag may libro, gusto kong magbasa sa tahimik at walang maingay. That's all. Tama. Tama. And for me, yeah, with friends, yung tipong wala kang iniisip, banding-banding, tawa-tawa, kwentuhan, gano'n. Sa'yo, Aileen. For me, kailangan ng digital detox kasi na-realize ko habang gumagamit tayo ng mga social media, parang mas napapagod pa rin ang isip natin kapag walang break, ganun. So, that's all. How about sa'yo, Rox? Para sa akin din, tulad sa akin, nababagad sa social media, mga 3 hours ka ma-scroll, wala nang aga, tapos pagkatapos mag-cellphone, sasakit yung ulo. Kaya, para sa akin, kailangan ko gawin ang detox. Digital detox. Digital detox. Kaya ang ginagawa ko ay, sumasama ako sa papa ko para pumunta sa palayan at para pumunta sa bukid para makapag-relax naman, para maiwas ang isip ko sa social media. For me, kailangan ko talagang digital detox kasi alam ko sa sarili ko, pag hawak ko yung cellphone ko, hindi na ako nakikihalubilo sa mga ka-boardmates ko, sa pamilya ko. Kaya, as myself, kailangan ko talagang kasi kailangan ko din makipag-communication sa kanila and then makibanding na rin as well. So ano nga ba yung digital detox? Kanina pa natin pinag-uusapan kung ano yung kailangan pa ba natin ng digital detox. So ano nga ba itong digital detox para sa inyo? It's, yung linalayo mo yung sarili mo sa social media. Yung, halimbawa, para magkaroon ka talaga ng peace of mind. Kasi sa social media naman is, sinasabi natin na nagpapahinga tayo, pero hindi naman talaga. Kasi nga, sa social media, di ba, makakita ka ng, halimbawa, si ganito, si ganyan, o di nag-isip ka, nag-overthink ka. So, hindi pa rin nagpapahinga yung utak. So, ngayon, mas maganda talaga na ilayo natin muna yung sarili natin sa online world. So, kailan ba natin or kailan nyo ba nararamdaman na kailangan nyo ng pahinga? Ako, nararamdaman ko pag masyado akong stress sa sarili ko. Ngayon na estudyante ako. Daming activities, daming narrative. Yun! Minsan, sabi ko sa sarili ko na, gagawin ko ngayon na araw. And then, pag nasa harapan ko na yung laptop ko, minsan lang na ako lang tutulala. And then, yung na kailangan ko ng pahinga pag tutulog ko na lang talaga. Kailan mo na malalaman or nararamdaman na kailangan mo ng pahinga? Kapag halimbawa may gusto akong gawin tapos hindi ko kayang gawin kasi sa sobrang daming gagawin like sa school works and may mga problems pang kasama. So, yeah. Parang malalaman ko kapag need ko rin ang pahinga kapag ganun na yung nararamdaman ko. Oh, tama. Minsan kasi kapag sa sobrang dami natin iniisip, parang nag-breakdown tayo. Na parang gusto na lang natin mawala sa mundo, na parang bagang wala nang saysay, gano'n. So sa mga pagkakataon na gano'n, kailangan lang natin ay pahinga. So, how about sa'yo, Ate Joy? Paano mo malalaman na kailangan mo ng pahinga? Para sa akin, yung feeling ko, lahat ng bagay na nakikita ko gusto kong saktan.
nararamdaman ko yun as in. Pag sobrang gamit na ng social media. Tapos yung nakikita ko lahat sa mga notify ko, problema. Kaya, hindi ako nalabas na photo pag ganyan na yung sitwasyon ko. Kasi parang gusto ko, kung makita ko, gusto ko kagatin, gusto ko. Oo, kasi ganyan ako pag stress. Kaya, nakulong ako, tapos natulog lang ako maghapon, walang gagawin. Sa'yo naman, Rox, paano mo malalaman or mararamdaman na kailangan mo na talaga ng pahinga? Para sa akin, nalalaman ko na kailangan ko ng pahinga kapag na-stress na ako, tapos nag-overthink na ako kung anong mga gagawin ko, bakit, ganyan, baka ganito mangyari sa akin. Kaya, ang inaano ko na lang ay natutulog na lamang ako. Tulad kagabi, sabi ko gagawa ako ng mga gawain, kaso inisip ko muna magpahinga muna ako, kaya natulog ako. How about sa'yo, Kiara? So, sa akin, ang malalaman ko kung kailangan ko na ng pahinga, like, pag marami na akong iniisip, tapos di mo na alam kung anong uunahin mo sa mga gawain. Yan. So, minsan talaga kailangan natin ng pahinga talaga. And also, relaxation. So, ngayon, payo time na, payo time. So, ano yung mapapayo nyo bilang isang kabataan or kapwa sa kapwa Gen Z natin? Ano yung may papayo nyo sa kanila? Sa mga taong parang stress na sa buhay, na para bagang wala nang saysay yung mga buhay nila, iniisip nila na parang gusto na lang nilang magpahinga na lang talaga forever. So, ano yung mapapayo nyo bilang isang kabataan din? Yes, as member of Gen Z, for us, siguro, pag nagkaroon sila ng oras na magpahinga talaga. Kasi ngayon nararanasan natin as a student, minsan baga hindi na tayo nagpapahinga kasi nga ang dami yung gagawin. Nakaka-pressure din talaga. Yes, mag-isip. pressured na masyado. So ayun, kung magkakaroon ng time, magpahinga kung gusto matulog. Kung ano yung gustong gawin. Kasi habang nagiging adult tayo is mas lalong nadadagdagan yung responsibilities natin. Kaya minsan hindi na natin naiisip na magpahinga. Ayun, tulad nga ng sinabi ko, pag nagkaroon ng oras na mabigyan kayo ng oras na magpahinga. Kumbaga, kung habang tayo ay bata pa, Yeah. dapat sulitin na natin yung oras na makakapagpahinga pa tayo. Kasi sabi mo nga, habang tumatanda tayo, dumadami yung responsibilidad natin. At kapag dumadami yung responsibilidad natin, nawawala na tayo ng time para magpahinga. So, dapat talaga na habang bata pa, Yeah. at pag may pagkakataon na magpahinga, ay talagang magpahinga ka. Yeah. How about sa'yo, Kiara? So, for me, di natin kailangan na mapagod ng sobra para maging valid ang reason natin na magpahinga. Okay, tama. So, ang dami po nating natutunan po ngayon about sa pagpapahinga, na minsan kailangan din talaga natin ng digital detox. Kailangan nating ilayo muna, ipahinga muna yung sarili natin sa online or sa social media para makapagpahinga din talaga. At yun nga, yung pagpapahinga ay hindi kahinaan, hindi natin kailangan ng maraming rason para magpahinga, kundi kapag sinasabi ng katawan natin na kailangan natin ng magpahinga po tayo. Huwag po natin ipagkait yun sa sarili po natin, sapagkat yun po yung isa sa, kumbaga ay nakakapagbigay po sa atin ng energy, kumbaga ay gasolina, kung sa makina pa, ito ay gasolina. Kasi kapag tayo ay sobra-sobra na natin inabuso yung katawan natin, na pinagkaitan na rin natin sila ng pahinga, nawawala din po or nagsha-shutdown din po yung katawan natin. So, kailangan talaga natin ng pahinga po. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Sana'y marami po kayong natutunan sa segment po namin ngayon na Gen Z Break.